Hawak na ngayon ng Office of the Ombudsman ang sinumpang salaysayo affidavit ng 18 ex-Marines na nagpakilalang bagman ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. At dahil dyan, umaasa ang kampo ng mga dating sundalo na gugulong ang gagawing investigasyon ng Ombudsman sa binunyag nilang umunoy money delivery scheme. Kung talagang hindi totoo ito, sana ang mangyayari dito, sana sampahan nila ng kaso itong 18 Marines sa lalong madaling panahon, mga kababayan. Oo, nang magkaalaman, kasi pagka sinampahan nila ng kaso itong 18 Marines, mga kababayan, siyempre, magpapakita yung mga Marines ng mga ebidensya, batay po doon sa mga nakaraang pahayag nitong si Attorney Baligod, mga kababayan, hindi lang picture, kundi may mga video pa na ilalabas sila na nakunan nila samantalang nangyayari ang mga pag-deliver ng pera at mga transaksyon, mga kababayan. Yun ang gusto nating makita rito. Pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo, mga kababayan. Yung affidavit ng 18 mga Marines ay formal na pong inihain sa Ombudsman, mga kababayan. Magkakaalaman na po kung papaano po tutugunan nitong Ombudsman ang napakatindi at napakalaking kontrobersyal mga revelasyon na isiniwalat ng 18 mga Marines, mga kababayan. Alam naman natin na si Ombudsman Remulla ay itinalaga dyan sa opisina ng Ombudsman para nang sa ganun ay tuparin ang kanyang sinumpaang tungkulin, mga kababayan. At kabisado naman natin ang galawan ng Ombudsman. Talagang maaasahan po yan, mga kababayan. Oo. Para nang sa ganun ay malaman natin ang kabuuan ng report na yan tungkol dito sa paghahain ng affidavit ng 18 Marines. Panoorin natin ang video ito, mga kababayan. Hawak na ngayon ng Office of the Ombudsman ang sinumpang salaysayo affidavit ng 18 ex-Marines na nagpakilalang bagman ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. At dahil dyan, umaasa ang kampo ng mga dating sundalo na gugulong ang gagawing investigasyon ng Ombudsman sa binunyag nilang umunoy money delivery scheme. At paliwanag naman po ng abogado ng mga dating sundalo, hindi raw sila nagsasampa ng reklamo. Ang nasabing affidavit at para iparating lamang ito sa Ombudsman, kung saan posible anyang makitaan ito ng mga ebidensya para sa pagsasampa naman ng mga kaso laban sa mga politikong dinawit sa flood control project scam. At sa kabila nito, tiniyak naman ng Ombudsman na magiging patas at naayon sa kanilang mandato ang gagawin nilang investigasyon. Kunin natin ang live report ni TJ Mendoza. TJ! Alex, matapos nga naging paglantad ng 18 na mga dating sundalo ay formal na sila nagsampa nung kanilang mga affidavits sa tanggapan ng Ombudsman kaninang umaga sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Sisilipin pa ng tanggapan ng Ombudsman ang nilalaman ng affidavit at susuriin ang kredibilidad ng 18 dating sundalo na nagpakilalang bagman ng dating kongresista na si Zaldico na nagsasabing nag-deliver umano sila sa bahay ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ilan pang opisyal ng gobyerno ng male-maleta na may 5 milyong halaga ng pera. Ni-refer lang ng abogado ng 18 sundalo na si Attorney Levito Baligod ang mga kopya ng affidavit sa Ombudsman. Hindi ito kopya ng reklamo o referral ng kaso. Ang mag-iimbestiga na raw dito ay ang tanggapan ng Ombudsman. Ano ang mga offenses na ito? Ito ay mga
pupwedeng violations ng Republic Act 3019 o yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Number 2, yung Republic Act 6713 na nagbabawal na tumanggap ang mga opisyal ng kahit anumang regalo at kailangang ang isumite nilang SALN o yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ay dapat totoo at hindi falsifikado. Sinabi rin ni Atty. Baligod na ginawa rin nilang basihan ang pagtanggap umano ng bilyong halaga ng ilang dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno. Baka raw sa pag-iimbestiga ng ombudsman ay makitaan ng posibleng kaso gaya ng malversation at bribery na pwedeng isampa laban sa 7 senador at 26 na kongresista na una na nilang pinangalanan ng mga dating sundalo. Pero tila the math is not mathing naman para kay Senador Ping Lacson sa naging alegasyon ng grupo na 800 bilyong pisong halaga ng kabuuang halaga ng pera kay dating Congressman Zaldico na ipinamahagi sa ilang opisyal ng gobyerno. Pero ayon kay Atty. Baligod, hindi lang naman sa flood control fund nanggaling ang mga perang ipinamahagi sa mga opisyal ng kanilang idinadawit. Ang ilan daw ay mula sa mga programa ng ilang ahensya ng gobyerno. Batay din sa affidavit na ibinigay ng kampo ni Baligod sa media, nabanggit nilang nakipagkita raw si Ombudsman at dating DOJ Secretary Boying Remulla sa mga ICC personnel kasama sina dating Senador Antonio Trillanes at dating PNP Chief Nick Torre. Oo, nabanggit si Ombudsman Remulla dahil sa bahay niya nagkaroon ng isang meeting ang mga taga-ICC. Dahil ang obserbasyon po namin, lahat ng places, lahat ng lugar kung saan nagmi-meeting ang mga ICC investigators ay mga pribadong lugar, no? Wala naman silang pinuntahang public office eh. Kung kasama si Ombudsman Remulla sa affidavit na kanilang isinampa sa opisina nito, ibig bang sabihin, pinaiimbestigahan na rin nila si Remulla? Sabi ko nga, wala tayong choice eh. Hindi ko naman pwedeng dalhin sa DOJ. Di ba? Hindi ko rin pwedeng dalhin sa Senado, sa Kongreso o sa RTC kaagad. Walang ibang ahensya ng gobyerno. Hindi direktang sinagot ni Atty. Baligod kung inirereklamo rin nila ang ombudsman dahil sa posibleng undue damage raw kaugnay sa ICC. Kasi merong kidnapping silang kinaso eh, yung pamilya ni Duterte. Di ba? Merong pending case na kidnapping. There is what we call conspiracy or collusion. Wala pang tugon rito si Ombudsman Boying Remulla pero sa pahayag ng kanyang tanggapan, sinisuguro ng Ombudsman na magiging patas sila at naaayon sa kanilang mandato sa konstitusyon ang kanilang magiging investigasyon. Dawit rin sa sinabing tumanggap raw ng milyong halaga ng pera si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Paglabas ng mga nagmi-meeting doon ay bit-bit na rin nila ang kaparehong paper bag or maleta man yan. At isa si Congresswoman Laila De Lima na nakita nila mismo, eyewitness, na nagdala ng paper bag na may salapi sa loob na hindi magkukulang na 5 milyon. Sagot naman ni De Lima sa kanyang social media platform na Facebook. Nagkabulbul na raw ang kwento laban sa kanya. Sinabi nitong pawang kasinungalingan at paninira ang mga pahayag laban sa kanya. Sinagot rin ni dating Senador Antonio Trillanes ang mga paratang sa kanya na tumanggap raw siya ng halagang $2 million para sa mga investigador ng ICC. Sabi ni Trillanes, isa lamang itong attempt o isang hakbang para i-discredit ang umuusad ng pagdinig ng International Criminal Court o ng ICC at handa si Trillanes na magsampa ng kasong cyber libel sa kina Baligod at sa 18 pa na dating sundalo. Alex, sinusubukan pa nating silipin at suriin yung kanilang mga affidavits. Tinitingnan natin at sinisilip natin kung yung mga affidavits pa na kanilang isinampa sa tanggapan ng ombudsman kaninang tanghali ay siya ring affidavits na ipinakita nila at iprinisinta sa media nung unang araw na lumuntad sila sa publiko. Alex. Okay, TJ, doon sa sinumiti nilang sinumpang salaysay, dahil sa nakita natin sa previews, yung kumakalat ngayon sa social media, ay parang kabuuan na. Tapos paperman na lamang yung 18, no? Ito ba ay per tao? Kunyari, kung 18 kopya yan. Ganun bang nangyari kanina?
kanina Alex, hindi sila nagpamahagi sa atin nung kanilang mga hard copies, nung kanilang mga affidavits, soft copies lamang ang bibinigay kanina at hindi kasama yung mga 18 na nagpakilalang bagman ng dating kongresista. Pero tinitingnan natin yung mga laman ng affidavits, yung soft copy na ipinamahagi sa atin kanina. Ang laman nun ay per page may mga tao, may mga personalidad na pinangalanan doon, pangalan nung nagpapakilalang dating sundalo, at kung ano yung narration of facts o narration of story na kanyang binabahagi kung paano nila idinala yung maleta sa mga bawat specific na lugar at kung kaninong mga personalidad nila ito idinala, Alex. Okay, isa pa. Dahil nga tumugon na dito ang mga pinangalanan doon sa sa press briefing ni Attorney Baligod, at the same time yung kumakalat na ngayong mga kopya nitong affidavit nito. Kanina ba tinanong nyo ba si Attorney Baligod na handa ba niyang panindigan itong kanya mga sinabi nung sa press con sa Club Pilipino, at the same time yung kanyang pagsumitin itong final na affidavit dyan sa ombudsman, dahil parang meron ko mga napapanood na mga panayam sa kanya, parang may panahon na bumabaliktad siya, lalo na doon sa usapin kay Congresswoman De Lima na naging mambabatas lamang noong 2025 lamang. Paano siya nakatanggap kung ang usapin yung may baon na yung supot ng pera? Alex, tama ka, no? Nung unang araw na unang paglantad nila sa publiko, sinabi na nung abogado na si Attorney Levito na paninindigan nila itong mga affidavits na ito. No? Kanina hindi yan naitanong sa kanila pero naninindigan siya na siya ang tatayong legal counsel nung 18 na mga dating sundalo. Kanina rin, Alex, sinusubukan nating tanungin yung mga kagaya nga nung nabanggit mo na sa isang panayam ay nagkaroon ng nabanggit niya error doon sa pagbanggit niya kay dating or kay ML Party List Representative Laila De Lima, pero kanina hindi niya directly sinagot yan. Pero ang sinabi niya ay yung narration of facts na tumanggap raw itong si dating si ML Party List Laila De Lima, pero hindi niya directly sinagot yung tanong ng media kung hindi kaya nagkamali sila doon sa timeline. Ayun. At the same time, yun rin usapin sa $2 million dollars na pinalitan, di ba? Meron daw binigyan na sa panggastos sa mga ICC investigators. Meron yata mga pagbabago, mga statement ito si Atty. Baligod na hindi natin alam kung ano ba. Ito ba ay kanyang sususugan hanggang sa umabot ito sa sukdulan, sa korte, ganun pa rin ang kanya magiging paninindigan. Alex, hindi na nasubukan ng media na matanong yan kanina dahil napakalimitado ng aming oras kanina at nagmamadali siyang umalis, Pero dahil nga yung unang paglantad niya ay sinabi na nitong paninindigan nila yung kanilang mga statements, mukhang at yung pagsampa nila ng mga affidavits na yun na pirmado sa tanggapan ng ombudsman, mukhang yun ang unang magiging proseso ng kanilang hakbang para nga maging paninindigan nila yung kanilang mga pahayag. Pahabol ko na lang dahil merong aligasyon yung mga nabanggit doon sa affidavit na meron dong parang handler daw yata itong 18 mga sundalo na sumakay sa isang kilalang sasakyan. May nabanggit ba si Atty. Baligod doon? O anong tugon nila doon? Alex, yung natanong natin tungkol doon sa credibility nung 18 na kanyang mga kliyente, at ang sabi niya naiintindihan niya daw na normal lang na magkaroon na ng maraming mga tutuligsa sa kanilang magiging pahayag. Ang sa kanila lang daw ay dapat ang countered o ang depensa daw ng mga nagsasabi ay maglabas din ng ebidensya. Kaugnay nga doon sa kagaya ng isang issue na yan, Alex, yung may foul o may nagbibigay sa kanila ng pondo, may sasakyan na naghahatid at sumusundo sa kanila, may handler sila. Dapat daw ay magpakita yung mga nagsasabi ng mga yan ng kanilang mga ebidensya rin para daw matindigan nila yung kanilang mga pahayag, Alex. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, TJ Mendoza. Mata natin dyan po sa Ombudsman. Yan po mga kababayan, yung balita ng Net25 News and Information dito po sa 18 Marines
na formal na pong naghain ng kanilang mga pinanumpaang salaysay, mga kababayan. Hindi pala pinanumpaan kasi hindi pa sila nanunumpa eh. Inihain lang nila yung kanilang affidavit, mga kababayan. Ang matindi rito, mga kababayan, ang sabi, kung narinig nyo, yung pahayag ng opisina ng ombudsman ay sisilipin at susuriing mabuti ang kredibilidad ng 18 mga Marines na ito, mga kababayan. Ibig sabihin ay pag-aaralan po nila ang kanilang mga background, kung sino-sino ba ito. Parang nakikinita natin, mga kababayan, na baka ito na naman ang masampahan ng kaso, mga kababayan, nitong 18 ito. Pero sabi naman, doon sa balita na napanood natin, magiging patas daw. Magiging patas daw po ang ombudsman sa pagtugon sa nasabing affidavit sapagkat hindi naman po sila nagsampa ng reklamo. Ito po ay dinala lang nila sa opisina ng ombudsman para ang ombudsman na mismo ang inaasahan po nila na mag-imbestiga tungkol sa bagay na ito, mga kababayan. Ang mahirap dyan, mga kababayan, ang ombudsman ay nadadawit din sapagkat sa bahay daw niya nakipag-meeting itong mga investigation group ng ICC, mga kababayan. Ibig bang sabihin ay iimbestigahan din ng ombudsman ang kanyang sarili, mga kababayan? Parang ganun po ang mangyayari po dito sapagkat kung napanood nyo po yung balita ay yun nga, nakipag-meeting o nagkaroon ng pagpupulong ang mga investigador ng ICC sa isang bahay po ni Ombudsman Remulla, mga kababayan. At para din kay Congressman Leila de Lima na nabanggit din sa report kanina, mga kababayan, itinatanggi din na siya ay tumanggap din ng pera na ayon sa 18 Marines ay kasama siya, mga kababayan, sa nagkaroon din ng ayuda o kaya ng paper bag, mga kababayan. Wala namang amin talaga. Lahat ng yan, mga kababayan, lahat ng napangalanan, mga kababayan, kung magbabasa po kayo ng mga balita, ni isa, mga kababayan, ay wala pong umamin. Opo, maging si dating Senador Antonio Trillanes, mga kababayan, na di umano'y tumanggap ng 2 milyong dolyar, ay mas lalo na ito na hindi aamin, mga kababayan. Wala, sabi ko nga sa inyo Sino naman ang tangang aamin dyan? Lahat talaga yan, mga kababayan, ay i-deny po nila yan, yung aligasyon na yan, ng 18 Marines, mga kababayan. Pero, ito lang naman, mga kababayan. Kung talagang hindi totoo ito, sana, ang mangyayari dito, sana sampahan nila ng kaso itong 18 Marines sa lalong madaling panahon, mga kababayan. Oo. Nang magkaalaman, kasi pagka sinampahan nila ng kaso itong 18 Marines, mga kababayan, siyempre, magpapakita yung mga Marines ng mga ebidensya, batay po doon sa mga nakaraang pahayag nitong si Attorney Baligod, mga kababayan, hindi lang picture, kundi may mga video pa na ilalabas sila na nakunan nila samantalang nangyayari ang mga pag-deliver ng pera at mga transaksyon, mga kababayan. Yun ang gusto nating makita rito. Mga kababayan, kaya maganda. Maganda sana kung sampahan nitong mga napangalanan. Napakarami nito. Isipin mo nga ilang senador yun. 7 na senador at napakaraming mga congressman, mga kababayan. Lahat sila ay puro kasinungalingan daw at hindi sila umaamin, mga kababayan. Kahit isa, sabi ko nga sa inyo, walang aamin dyan. Opo.
Pero darating ang panahon, mga kababayan, malalaman natin ang buong katotohanan tungkol sa mga bagay-bagay na yan, lalo na dito sa akusasyon ng 18 Marines na ito, mga kababayan. Antabayanan natin ang mga balita pa sa mga susunod. Pero mga kababayan, batay sa mga litrato na inilabas nitong 18 na Marines, kayo na po ang huhusga kung ano po ang masasabi nyo tungkol sa bagay nito. Bueno, hanggang dyan lamang ang aming maibabahagi ngayong umaga sa inyong lahat, mga kababayan. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, ay bumabati po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad ng isang magandang araw at anuman po ang inyong ginagawa, nasa man po kayo, lagi namin sinasabi, mag-iingat po kayo.